Sasabihin na naman niya ni Auntie Claire na fake news yan sa Forbes, sir, Buds. Yun yung nakakainit ng ulo ng tao eh. Nakikita nyo na. Tignan nyo yung ano, no, yung di raw totoo yung mga kidnapping. Kitang-kita na nga natin eh. Porket wala siya nakita. Ako rin naman, sa awa naman ng Diyos, wala naman ako nakikitang nagsasaksakan pag lumalabas ako. Pero hindi ibig sabihin na walang nagsasaksakan. Hindi talaga yun. Yung mga logic minsan ni Claire, no? Ni Auntie Claire, talagang ang hirap din patulan. Lumabas ako, walang nagsasaksakan eh. Namalengke ko, walang snatcher. Oh, hina-highlight nyo lang masyado kayong mga media. Kita nyo, nasisi na lahat. Sinisisi na nila, lahat po sinisisi nila eh. Pwera sarili. Sa pagbagsak ng rating ni Bongbong, lahat sinisisi nila. Pwera yung sarili nila. Ayaw nilang tignan. Saan ba tayo nagkamali? Wala tayong, parang ang point ni Claire Castro, walang pagkakamali tong gobyerno na to. Pinipake news nyo lang kasi. Eh, yun na nga malaking pagkakamali. Si Tatay Digong ba wala nagpe-fake news? Meron din, di ba? Pero bakit wala naniniwala sa fake news labang kay Tatay Digong? Eh, yung kredibilidad ng tao eh. Oh, ang daming bilyonaryong mga media. Mainstream media panay bilyonaryo. Bakit ang pinaniniwalaan pa rin yung mga walang perang vlogger? Invite Connie Sergas to join. Sir Bad, sa tingin ko parang tinali si Aling Claire. Tahol ka. Tahol. 2 days na nawawala. Pilipina in Norway, hello. Aba, si Amik nariyan na, watching from Texas. Akala siguro ni BBM feeble-minded. Wow. Pa-feeble-minded ka pa, Roro. Wala yung mga regular na nang-aasar sa atin sa TikTok, kaya malungkot eh. Wala ba yung mga sabay-sabay ba kayo nagpahinga? Pag di nanalo ang Duterte, tapos na tayo, people power na kasi aalisin na si BP. Hindi na po kinakailangan ng people. Pag hindi po nanalo, pag hindi tayo nanalo, i-impeach lang nila. Ano pa, bakit pa nila ipi-people power? Boss, si Robin, ata traitor sa Duterte supporters. Hindi naman. Hindi niya lang naisip na mali yung ginawa niya, 13. 3 in-endorse niya, plus yung 10 ng ano. Hindi niya alam ang implikasyon nun eh. Maglalaglag siya ng isang kandidato. 7 hours ang biyahe mula dito sa Davao City hanggang CDO. Kapagod pag mag-bus ka. Ay, wag na. Badong, meron ng 20 pesos na bigas yung inaamag na. Pangpakain lang nga daw sa hayop eh, sabi ni BP Sara eh. Pero posible naman na magandang bigas yung ano nila kasi mag-election eh. 'Di ba? Wala rin pong talab yun kung hindi maganda yung bigas na ibebenta nila. Mga alas 8. Boss Buds, baka akala ni Robin basketball ang laro kaya may reserve. Bago yun. May reserve. Duterte, boss. Tapos, technique ata yung mga in-endorse nila, Boss Badong. Correct. Chris Sam Salazar. Mahina pati ano natin pati pakape Ang sarap nun eh, yung ano, yung white water rafting. Kakaiba talaga yun. Yung talaga kakaiba experience na hindi ko na mauulit ngayon. Kasi ubos lakas ka ron. Baka sir mag-ahit ng balbas si Binoy. Boss Buds, 50 na senador natin, 10 na unasan. Kay Robin, Aimee Villar at Tol Robin. Hindi.
12 lang siyempre. Sir Bas, binisita kanina ni BP ang mga evacuees ng Canlaon. Superstar na naman si BP sa Negros Occidental. At dumaan pa siya sa church ng hometown ko, Valladolid. Maganda yung ginagawa ni BP Sara, no? Talaga nag-iikot siya. Election rice, di umubrang ayuda lang. Paano? Nagkakabulsahan. Nabigas naman. Akala nila no, akala nila mauutupan nila yung tao. Malawak ba yan? Ang bentahan yan? Kung hindi naman, pahihirapan nyo lang yung tao, pipila na mahaba, tapos ilang kilo lang pwedeng bilhin. Pati bandila, hindi na nakatiis kay Bongbong. NPA siguro yung bigas, 20 kilo, baka pirma din. 6 cents, masapak ng dahil sa'yo. Just got, ayan. Hindi ko alam kung paano mag-invite dyan. Meron nakalagay na invite eh. Dahil election po, after election, babawiin o wag na Sir Badong. Makakain kaya niyan si Marcos at Romualdez, bigas na tig 20. Yun nga, dapat sila magpasimuno nun, no? Parang yung mga, kumakain ng baboy na may ASF, African Swine Flu. Mambubudol ulit si BBM, imposible kasi ngayon ng 20 pesos. Tsaka hindi po yan ganyan yung formula ng 20 pesos. Yung pagkakaintindi natin sa 20 pesos na bigas, sa market price, di ba? O may tataas man, 20 pesos pinakamababa, o di kung may tataas man, 25 hanggang 30 lang. Kulelat kasi si BBM. Bot-bot niya. Nangangampanya din si Tamba na iboto ang alyansa. Badongers, parang may galit ka kay Senator Robin. Wala naman. Ngayon ko lang nga binanatan si Robin. Ang point ko lang, mali yun eh. Presidente siya ng PDP. So automatic yun, lahat ng kandidato ng PDP dapat dalhin niya, di ba? Kasi presidente ka eh. Kahit ba totoo naman na yung chairman talaga yung namumuno diyan. Pero bilang presidente, di ba? Dapat naisip mo na 10 na yun eh. Tapos mag-endorse ka ng 3. Boss Badong, baka mauna pa maging 20 rating ni BBM kaysa sa 20 kilong bigas. Ang sinasabi po nila parang isolated lang eh. Ibebenta lang siguro sa mga barangay. Hindi po talaga sa palengke, hindi po talaga sa pangkalahatan. Yun yung problema natin doon eh. Yung parang pautot lang. Teacher's pet, marunong pala mangampanya sa Penguin para sa alyansa. Hindi naman kumakain ng bigas si Junior, pulburo ng kinakain niya. Sa Norway, hindi. Sa Norway, hindi nalabas sa Google Map ko ang Rodrigo Duterte Park sa Den Haag. We vote straight PDP laban, pagpalain tayo ng Diyos amin. Sir Badong, sa palagay mo ba di kaya makapandaya ang COMELEC? Hindi po natin masasabi pero dapat handa tayo. Handa po yung ating mga, ayan sila, kaya nga po nariyan si Glenn Chong. Di ba sabi ni Glenn Chong? Kaya hindi siya tumakbo, gusto niyang bantayan yung boto ng mga kandidato natin.